Maraming bagong developments ngayon kay Madriaga. Una, mayroon na namang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga. Mayroon tayong ipapakita mamaya. Ang isa pa, talagang kinumpirma na ng NBI na totoo yung pagbabanta sa buhay ni Madriaga. Medyo ito mga kabunyog, kumpirmado. Kinumpirma ng NBI ni Attorney Melvin Matibag mismo ang nagkumpirma. At dahil dyan, mayroon ng motion, mayroon ng resolution, na final si Congressman o si Representative Chel Diokno. Si Chel Diokno na mismo hinihiling niya na ilipat sa kustodiya ng Justice Committee ng House itong si Ramil Madriaga para masigurado ang seguridad niya at yung availability niya kapag pinatawag siya sa hearing ng House Justice Committee. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga kailangang i-secure itong si Madriaga. Kaya mayroon ng resolusyon si Congressman Chel Diokno na final, mga kabunyog. So, ito mga kabunyog, ang ebidensya na magpapatunay na kilala nga ni Sara Duterte, malapit sa kanila sa mga Duterte si Madriaga. Ito ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Ayan may picture dito. Yan. Nakikita nyo, Zoom meeting yan. Zoom meeting yan mga kabunyog. May Zoom meeting siguro nung panahon ng eleksyon ito nung 2022. Kandidato noon sa unit team si Harry Roque, si Jinggoy Estrada, tapos Vice President si Sara. Tingnan nyo kung sino yung makikita dyan sa Zoom meeting na yan. Ayan yung nasa kaliwa sa taas, si Ramil Madriaga yan. Yung nasa kanan sa taas, si Sara Duterte. Yung nasa baba, sa left, o sa kaliwa, si Harry Roque. At sa kanan naman sa baba, si Jinggoy Estrada. Pwede ka bang makipag-Zoom meeting sa mga yan? Alam nyo, ako, hindi ako ganyan hindi ko kaya yung ganyan. Mga kilalang tao naman yan, Jinggoy Estrada, Harry Roque, Sara Duterte. Tapos makakapag-Zoom meeting ka dyan? Mahirap yun. Kaya, ang layo nung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala yung Ramil Madriaga na yan, hindi niya yan naging aide, hindi naging staff, walang naging kaugnayan yan sa kanila, sa Duterte. Pero tingnan nyo, tingnan nyo. Actually, mayroon pang isa dyan. Kumalat din ito sa social media. Yung birthday ni Ramil Madriaga, grinit siya ni Sara mismo. Grinit siya ni Sara mismo. Ang tawag sa kanya, Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Kaya, alam nyo mga kabunyog, di ba nag-release ng statement si Sara Duterte? Ang sabi niya, hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga, hindi ito naging staff niya, hindi naging aide, o kahit anuman, wala itong kaugnayan daw sa kanila. Yung mga ganyan, pwede ba yan? Zoom meeting, Sara Duterte, Harry Roque, Jinggoy Estrada, at saka Ramil Madriaga. Hindi pa naman pinapaliwanag kung kailan yung Zoom meeting na yan. Pero yan yung siguro yung mga ipipresent. Pag nagkaroon ng hearing sa Kamara, syempre ipipresent si Madriaga, kikwestiyonin ang kredibilidad niyan. Totoo ba talaga na may kilala niya o kilala siya ni Sara Duterte? Totoo ba na naging part siya ng makinarya ni Sara Duterte? Ayan yan na yung mga patunay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, hiwa-hiwalay ko kasing nailalive ito, pero mula pa ng nagiging topic ko ito, marami nang lumabas na mga ebidensya Marami na. Yung birthday ni Madriaga, grinit ni Sara. May video nun. Nung dumating si Sara sa Matnog, Sorsogon, galing Mindanao, may nag-convoy si Sara Duterte galing Mindanao, tumawid ng Visayas. Pagtawid niya ng Allen Samar, pagdating ng Matnog, sinalubong siya ni Madriaga. Yung grupo ni Madriaga, may video nun. Tapos sinabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Madriaga. Kaya
napakahirap, ano eh, ah, yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang hirap paniwalaan na niya. Mukhang ano ito, mapapahiya ang kampo ni Sara dito, mga kabunyog. At marami pa daw. Ang nangyayari nga, inuunti-unti. Yung grupo ni Madriaga, pa isa-isang naglalabas ng mga preba at ebidensya ng resibo. Pero ano yan, mahirap i-deny ni Sara yan. Kahit si Harry Roque pala, hindi niya talaga ma-i-deny na kilala niya si Ramil Madriaga. Ha? Oh. Ang totoo nito, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara. Kasi panahon ito yata, itong Zoom meeting na ito, panahon ito ng kampanya sa eleksyon. Panahon yata ito ng kampanya noong 2022. Sa 2022 elections kasi, Uniteam, kandidato nun si Harry Roque, kandidato rin si Jinggoy, tapos si Sara Vice. Siguro pinag-uusapan nila diyan sa Zoom meeting, paano tutulungan ng grupo ni Ramil Madriaga ang kandidatura ni Harry Roque at saka ni Jinggoy. Ngayon, pinapakiusap ni Sara kay Ramil Madriaga na suportahan naman si Harry Roque at si Jinggoy. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, matapos kasi yung eleksyon na yan, nanalo si Sara Duterte, nandun pa mismo si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara sa Davao. Tapos, doon na nagka-problema. Yung sunod kasing nangyari, si Madriaga tumulong doon sa mga farmers o magsasaka ng Bataan. Ay yung mga magsasaka ng Bataan, di umano, kinakamkam, linaland grab ni Roque yung lupa kasi tatayuan yata ng Pogo compound. Nagalit si Roque kay Madriaga, tapos kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Pagkatapos nakasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman, ginantihan. Sabi ni Madriaga, gumanti si Roque, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Nag-imbento daw ng gawa-gawang kaso ang mga di umano'y kinidnap, yung mga Chinese doon sa, siyempre, maraming kagrupo si Roque na mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yun yung ano. Ngayon, humingi yata ng tulong si Madriaga kay Sara na kung tulungan siya sa problema na ginawa sa kanya ni Roque, na kinasuhan nga siya. Hindi daw tinulungan ni Sara. Doon na nagalit si Madriaga kila Sara. Kumbaga grabe ang tulong niyang ginawa para sa kandidatura ni Duterte, ni Sara. At maraming pinagawa sila Duterte, sila Sara, kahit mga alanganin, ginawa ni Madriaga. Tapos nung humingi siya ng tulong, dahil nga ginigipit siya ni Roque, hindi man daw siya tinulungan. Yan yung ano dyan. So nakikita natin dyan, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Roque na hindi nila kilala si Madriaga. Tingnan nyo yan. Ipe-present yan. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, marami pa. Yung cellphone daw ni Madriaga, yung 3 cellphones na nasa kustodya ng korte kasi ebidensya yun sa kaso, nire-request nila na ilabas kasi marami pa daw doon na mga ebidensya. Mayroon yatang mga mga call logs. Ibig sabihin, may mga patunay doon na nag-uusap si Sara at saka si Madriaga. Sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview Kaya ito, mahihirapan talaga si Sarang idinayan. Ang dami, tambak ng ebidensya. At saka hindi yan simple. Kung ganyan na nakakapag-Zoom meeting ka kay Jinggoy, kay Harry Roque, kay Sara, ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ito si Madriaga. Malalim ang koneksyon niya sa loob ng Duterte. Hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganyan. Makakapag-ano ka ba ng ganyan? Ako nga, hindi ako, kahit ako, founder na ako ng Bunyog, founder ako, chairman ng Bunyog. Hindi ako basta-basta makakapag-connect sa mga politikong ganyan. Ako nga, wala naman ako masyadong kilalang politiko. Kasi kailangan talaga maano ang koneksyon mo. Ay ito yatang si Madriaga, magaling mag-connect sa mga politiko. Pero hindi ka naman pagkakatiwalaan ng politiko kung hindi ka nagpapakita ng ano ba yung kakayahan mo, yung skill mo, yung pagkatao mo. Kaya yan, marami na tayong pinakitang video ni Madriaga nakapag-Zoom meeting kay Sara Duterte. Kaya mahirap ng Mahirap nang i-deny. Mahirap na yan i-deny.
Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.